So ayun, so ang hirap pala ng ganito. Yung bang hindi ka photogenic, kailangan mo pa talagang humanap ng magandang angulo. Kanina pa ako naghahanap ng magandang pwesto, pero wala talaga. Hopefully maganda yung kuha ko dito kasi wala akong mahanap talagang magandang angulo ko. Kahit anong angle yung gawin ko, angulo talaga. Anyway, andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, na kung saan it's a beautiful day. Ang ganda pa rin ng temperature. Actually, umulan ng konti kanina pero ayun no, green na green yung paligid. Oh, ayun, ang ganda ng sikat ng araw. Oh, ayan, mas maganda yung background. Nagmukha akong raccoon. Nasa natural habitat, 'di ba? Ang ganda ng araw ngayon. Syempre, may maganda na naman tayong pag-uusapan. Yung bang may pwede ka talagang mapulot na knowledge. May something to learn about, right? Hindi lang yung magte-take tayo ng video, lakad-lakad ng konti, and that's it. So, kadalasan, eto yung nangyayari. Let's say, yung isang lalaki nagkaroon ng girlfriend. And then, yung girlfriend niya na to, obviously, may mga friends siya. Same thing din sa boyfriend. May friends sila, pareho. Pwedeng yung girl na to is my boy best friend. Same thing din sa boyfriend. My girl best friend siya. Ngayon na nagka-in relationship ka, dapat ba talagang mawala yung bang pagiging best friend mo sa isang girl as a boyfriend? As a girlfriend naman, dapat ba talagang matigil na yung pagiging best friend mo sa isang guy dahil sa nagka-jowa ka na? Make sense? Grabe, nakaka-distract din yung sarili kong noo, yung sarili kong mukha. Kasi nga, nagre-reflect siya sa camera. Yan o, kitang-kita ko sa screen. Every time na natatamaan siya ng sikat ng araw, yun, nagba-bounce back yung reflection niya. So, going back, sa mga magjowa ba, ano yung experience mo? Like for example, my guy best friend, yung girlfriend mo. Okay lang ba sa'yo yun? So ngayon, ano nga ba yung issue doon? Meron nga ba? Or tayo lang yung nagiging paranoid minsan na baka more than best friends sila, baka more than that yung relationship nila, hindi lang basta best friends. Eto kasi yung nangyayari sa isang relationship, hindi lang ikaw yung may feelings as a lalaki, as a babae, hindi lang din ikaw yung may feelings, right? Parehas kayo as a magjowa, partnership nga yung tawag, di ba? Magka-partner kayo. So ngayon, kung yung iniisip mo lang is yung sarili mong feelings as a lalaki, as a boyfriend, na hindi, okay lang na magkaroon ako ng girl best friend. Maiintindihan ng girlfriend ko to. Kasi dati pa naman kaming mag-best friend. So, okay lang. Sure, fine. Pwedeng mag-gets ng girlfriend mo. Kailangan mo rin siyang isipin. Kailangan mong isipin ano nga ba yung mararamdaman niya. Na, let's say ngayong araw, magkasama kayo ng girl best friend mo. Right? As a girlfriend, hindi mo talaga maiiwasang magkaroon ng, hindi ko alam, something. Kasi nga hindi mo mapipigilan na isipin ng girlfriend mo, bakit ganun? Ba't hindi kami yung magkasama? Bakit yung girl best friend niya? Ba't hindi ako na girlfriend? Tsaka minsan kasi, kailangan mo ring iparamdam sa partner mo, 'di ba, na loyal ka sa kanila. Iparamdam mo sa kanila para hindi sila magkaroon ng doubt na kahit magkasama kayo ngayon ng girl best friend mo, alam niyang loyal ka sa kanya. Loyal ka sa mismong partner mo. Yung bang pagka best friend nyo, hanggang dun lang yun. Wala nang iba pa. So, sa akin, kailangan mong iparanas, kailangan mo talagang, yun bang iparamdam sa partner mo na wala kang dapat ika-paranoid, wala kang dapat ipangamba. Kasi hanggang dito lang yung friendship namin, hanggang dito lang, mag-best friend lang talaga. At the same time, ayun nga kailangan mo ring isipin kung ano yung mararamdaman niya. Ayan, kasi nga baka mas madami ka ng time na kasama yung girl best friend mo or yung guy best friend mo kesa sa mismong jowa mo. Diba? It doesn't make sense. So, sa akin, maging conservative ka, lalo kung nasa in a relationship ka na. Kailangan mong isipin yung feelings din ng partner mo. Hindi lang yung ikaw, 24/7. Kailangan maging conservative ka. Ang dali namang na-solve ng issue na to. Ganun lang naman pala diba? Hindi mo rin maiiwasan minsan na maging paranoid ng partner mo. Kasi at somewhere along the way, ganun lang din kayo nag-start, 'di ba? Magka-friends kayong ganyan, siguro naging best friends kayo, to the point na nanligaw ka,
sinagot nung babae, and then naging kayo. So, hindi mo rin masisisi yung partner mo kung yung bang may selos, ganyan. Sa tingin ko, yun talaga kailangan mo maging conservative as a lalaki, as a babae, na isipin mo rin yung mararamdaman ng partner mo. Diba? Hindi lang yung, ay hindi, best friend lang kami. Wala ka dapat pangamba, that's it. Iparamdam mo, wag mo lang sabihin. Mas dadalasan mo dapat yung bang time mo nakasama mo yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, kesa sa ibang tao. It doesn't make sense. Alangan namang mas madami kang time sa friends mo kesa sa sarili mong boyfriend, girlfriend. Doesn't make sense eh. 'Di ba? Ano pang point ng relationship nyo kung ganun? Ngayon, in conclusion, hindi naman siya yung masama talaga na magkaroon ng best friend yung partner mo. Pero depende pa rin yan 'di ba? Kailangan mo pa rin maging conservative as a partner. Kasi baka minsan nagkaka-developan na pala sila and hindi mo alam, right? Hanggat maaga, kailangan mo maging honest sa sarili mo. Ano ba yung gusto ko? Gusto ko bang yung girlfriend ko may guy best friend? Gusto ko bang yung boyfriend ko may girl best friend? Kailangan mong magkaroon ng standards sa relationship. Kailangan may line. May linya ka talaga. Kasi kung always na, ay hindi, okay lang yan. Sige, pinapatawad na kita. Darating sa point na baka sila na pala yung magka-relationship. Tapos, ikaw, syempre, napag-iwanan ka na, hindi mo na alam na sila na pala. Right? So, be conservative, be smart, and hindi ka lang dapat yung passive na boyfriend, passive na girlfriend. Kailangan andun din yung pagiging active mo sa isang relationship na kailangan mag-take ka talaga ng action. Ngayon, let's say, nag-cross siya sa line mo, sa standards mo. Obviously, kailangan mong sabihin na ganito, ganyan. Kailangan mong iparamdam sa kanya na mali yung ginawa niya. So ngayon, kung ayaw niyang itama yung pagkakamali niya, and then that's it. Kung hindi kayang irespeto nung jowa mo, yung standards mo sa relationship, and then anong point? Diba anong point na nasa isang relasyon ka? Maganda yung may standards, at the same time, dapat kaya mo rin siyang panindigan. Hindi na nga niya sinunod yung standards mo, tapos kapag nag-sorry siya, pinatawad mo rin kaagad, then anong mangyayari? Mauulit-uli yung ganong experience, yung ganong sitwasyon. Dahil nga summer pa rin dito sa Canada, ang daming mga insekto. Yun yung isang na-realize ko na kapag ngayon may araw na, umaraw ng ganyan, magsisilabasan din yung mga insekto. Nakakainis kasi ang daming lamok. Madami palang lamok dito eh. So naging maganda naman. Maganda yung naging issue natin, yung topic. Kumbaga, nasolusyonan naman siya. Maging conservative. Kailangan may standards tayo as a babae, as a lalaki. Kung hindi yun kaya irespeto ng may maingay na train, ano ba naman yan? You know what? Dito na nga lang hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. Actually, may natutunan naman ako. Maganda yung topic natin. Okay, hanggang doon na lang kasi nga ang ingay ng train na to. Hindi ko alam kung napipick up siya ng mic, but hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, dito pa rin tayo sa Canada. See you! Bye!